daming option nga naman. Diba? Pero ang maganda kasi dito, mamaya na lang, sige. But we really need, ang education kasi hindi siya natatapos sa corners ng classroom eh. Diba? Hindi ibig sabihin, graduate na tayo, magsa-stop na rin yung education natin. Okay? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, one of the financial parang guru when it comes to, lalong-lalo napakarami ng nasulat na libro nito. No? The main reason why people struggle financially is because they have spent years in school but learn nothing about money. Okay? So the result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Diba? Wala naman tayong alam na ganyan eh. Pagka-graduate natin. Ano ang focus natin, personally, ikaw mismo, anong naging focus natin nung pagka-graduate natin? Di ba excited na tayong gumawa ng resume? Excited tayo kay JobStreet, sa mga job fairs, yan lahat yung naging best friend natin pagka-graduate. Kasi yun yung naturo sa atin. Pattern when it comes to education. Andyan, punong-puno ang emails natin ng JobStreet. Okay? So, yun yung lagi natin hanap. So, yun. Kumbaga, that's really the pattern. Okay? Good thing talagang may sa'yo. May nag-introduce sa'yo ng network marketing. So, if we start at the age of 21, start saving 10,000 a month. Okay? Huwag mo na i-example yung 21. Start mo today with your age. Right now, I'm 37. If I'm gonna start saving 10,000 a month, and kunwari, magtatrabaho tayo and we will save 10,000 a month. After a year, that is 120,000. And I'll be 38. 10 years of saving 10,000, I will be 48. And I will have 1.2 million pesos. Imagine that, 1.2 million. Maganda siyang pakinggan, pero value-wise, ang liit na niyan. 20 years from now, 2.4 million pesos, but I'll be 58. That 2.4 is super small for my age, lalong-lalo na sa lahat ng iisipin mo na maintenance mo, 'di ba? Kung ma-ospital tayo, 30 years from now, that is 3.6 million, but I'll be 68. Grabe, no? Ibang klase ang panahon. Ang bilis. Kaka-New Year pa lang ngayon. May April 6 na. Tapos magugulat na lang tayo, magkakanta na naman tayo ng Jose Marichan sa sa mga malls. September na. Ang bilis ang panahon. Grabe talaga. Kaya Pasko na naman. So, kung hindi talaga tayo mag-iisip para sa future natin, ito ang future. Okay, that is, take note, that is if we can spend 10,000 per month on our job. Diba? Type 1 nga, if you are working and you can save 10,000 a month. Type 1. And type 2, if you are working right now, but you cannot save 10,000. Okay? Ayan, si Mentor Andrea. Ayan, from Seattle, Washington. She can save 10,000. So, yung ibang mga mentors natin nag-type ng 2. Si Mentor Dina, 1. Mentor Joy Latif, 1. And yung iba, 2. Okay? Mentor Milva, 1. Okay? So, iba-iba. May mga tao na kaya mag-save ng 10,000. May mga taong hindi kaya mag-save ng 10,000. Okay. If we can save 10,000 a month, 3.6 million after 30 years, would that be enough for us? That's still the question. Okay? And most of us, yes, ang liit, ang most of us, hindi kaya mag-save. So, hindi pwede na magre-rely lang talaga tayo sa one source of income. Okay? What is material wealth? It is the status of our income
that supports our way of living even if we do not work. It is the number of days we can survive without working. That's the question right now. Check mo nga yung bank account mo. Tapos, i-relate mo siya sa magkano talaga yung monthly expenses mo. So example, try mo to ngayon or rather later. Assignment mo mamaya. Material wealth. Computein mo, magkano binabayad ko sa internet, renta, kung may bayarin ako na kotse, magkano na gas ngayon, toll, maintenance ko sa IM Worldwide, yung mga barley na kailangan kong bilhin, lahat computein mo. Computein mo, baka ma-stress tayo. Kasi kung kino-compute natin yung income natin, masarap mag-compute Pero yung expenses, nakaka-stress. Oh, at i-compare natin yan dun sa ating savings right now. Okay? So, material wealth natin, i-check natin kung hindi tayo happy for our material wealth, kung saan pwede kang mag-survive even without working. Diba? We can still work it out. Okay? We have our asset and liability wherein asset puts money in our pocket. Ano yung mga asset mo right now and ano yung mga liabilities mo? Ba? If you have a new phone, ikaw yung bagong excited lagi kasi sa mga bagong lumalabas na upgraded phones. Does it put money in your pocket or just takes money out of your pocket? If you really genuinely think genuinely na yung phone na in-upgrade mo, may bilang talaga sa pagtaas ng income mo, then go ahead. It's an asset. Pero kung alam mo naman yung existing phone mo can also do what your current phone or your new phone is doing, I think it's a liability. 'Di ba? If it's still working, 'di ba? Kung hindi naman siya kung magpareho lang ito din naman ginagawa ng old phone ko. Naghanap lang ako ng bayarin. 'Di ba? So, probably it's a liability. Okay? So, check mo lang, no? Kasi mga, mga gadget, material things na binibili natin, it can be an asset or it can be a liability. Okay? Pero kung isipin natin yung trend, kung paano tayo kumikita all these years, diba? Before kasi, those who have the land own the wealth. Ang may mga lupain, yan ang mga mayayaman. 'Di ba mga hasyendero kaya nga na ano 'yun na imbento yung word na hasyendero. Pag narinig mo hasyendero, wow, ang yaman nito. Kasi dati, 'yun ang basis ng mga mayayaman. Pag mataas ang ang status mo, economic status mo, kapag ikaw ay hasyendero. Yes. No? Those who have the machinery own the wealth. Ito na yung nag-shift from agricultural age to industrial age. Okay? And then, pagdating ng 20th century, those who have the right idea, information, and network own the wealth. Diba? Kaya nga ngayon sino na? Sino na ang mga mayayaman? Yung mga nag-build ng mga apps like Airbnb. Wala siyang pag-aari na kahit anong hotels, accommodation, pero yun ang mayaman. May-ari ng mga Grab, yung wala naman siyang single na pinapasadang sasakyan. Pero yun yung system. Kumbaga, if you have the right information, wow, may idea ako Ito ang kailangan ng tao. If magagawa natin to ng system, diba? At ma-implement at ma-execute natin, malaking income ang papasok sa atin. Ganun. Diba? Ang dami ngayon mga startups, yung mga nag-create lang ng app, tapos binili yung app nila, instant billionaire. Just because you have the idea. Okay? So yun yung maganda ngayon, hindi mo kailangan magkaroon ng maraming lupain para yumaman ka.
Hindi mo kailangan magkaroon ng napakaraming staff, workers, employees, or you have that machinery para magkaroon at ma-build mo yung wealth mo. You just have to have that idea right now. Okay? And with cash flow quadrant na pag-uusapan natin, these are the 4 quadrants wherein you can acquire your income or your you can acquire your cash, kumbaga. Kaya nga tinatawag siyang cash flow eh. First one is employment, which is the basic one, and most of us opt to this type of way of earning. Okay? But this limits our income kasi no work, no pay. Ang tawag dito singleness. Walang jowa. Ay, hindi pala. Ibang single pala yung pinag-uusapan natin. No, singleness kasi kailangan mong magtrabaho para ka magkaroon ng income. You own a job, okay? Same goes with self-employed because you have to perform. You're the one who's supposed to perform that job, that task for you to earn. Just like yung mga artista. Hindi mo naman pwede ibigay sa ibang artista yung 'di ba? Example, si Piolo. Siya ang ambassador natin. Hindi naman natin pwedeng kunin si Daniel Padilla o ibang artista para mag-promote ng gamis natin kasi hindi naman siya yung nakasign na contract sa atin. So, kailangan mag-show up ni Piolo para bayaran pa rin siya. Okay? So, they really have to work and perform for them to get their income. Okay? So, it's a different level lang, but with the same system. Okay? And then next, business owner. You own a system where you can duplicate yourself through other people. This what we call leverage system. Okay? So, pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. So, typical business system, hindi mo kailangan mag-impress sa negosyo mo para ka kumita. Okay? Pwede ka mag-hire ng ibang mga tao. And lastly, investor. Money works for you. Simple lang, you are living on interest. If you have the money, you let it work for you. How? Through investment. Okay? At hayaan mo yung investment mo ang lumaki na kahit natutulog ka, nagbabakasyon, at the end of the day, you are still earning. Because your money is working for you literally. Okay? But the thing is, diba, we have to have money for our money to work for us first. We can be an investor, no? Small time, but small din yung interest din niya. Okay? So if we want to have a big interest when it comes to money, we have to invest big. And eventually, we can also lose big. Diba? Kasi not all investments are good investments. Okay? So, it has its pros, it has its cons. Pero, ang pinakamasarap pa rin, yung hindi ka magtrabaho at yung pera dalang pagtrabahuin mo para sa atin. Okay? So, most of us start with the first part, with the left part, which is the employed or self-employed. Right now, we are self-employed sa IM. Diba? Diba? And then eventually, if you want to start your own business dahil naka-come up ka na ng income mo sa IM, go ahead. Dahil yung kinita mo sa IM, gusto mo mas palakihin, invest your money wherein it's living on interest, go ahead. No? So at least we have a platform where it can go to the other side. Kasi sa left side, ito yung tinatawag nating poor side. On the right side, this is the rich side. Okay? Ayan. So tayo, syempre, dito sa natin, sa business natin, we have what we call dreams, 'di ba? Computation ng ating pangarap. Na-compute mo na ba yung pangarap natin before? Kasi sa bahay, 25 million. Travels, 10 million. Kotse, 15 million. Di ba? Kung gusto mo, mas babaan mo pa dyan. Walang problema. Savings, 50 million. 100 million, let's say, sabihin na lang natin ang total na pangarap mo. Kahit kalahati niyan, paano mo siya kukunin? 1,000 pa nga lang na usapan, ang hirap nang mag-save. Pag-uusapan pa ba natin yung 50 million? Saan natin siya kukunin? Okay? Kaya nga naggawa yung ganitong idea.
Okay? Multi-level marketing or network marketing. Okay? Why we recommend it? Sabi nga ni Trump, there are many benefits the network marketing industry offers. Those who want more from their lives. Okay? So ito yung mga books na kailangan talaga nating nababasa, lalong-lalo na if we are in this type of industry. First, Law of Leverage. Second, Rich Dad, Poor Dad. And available naman tong mga libro na to sa office. Pero kailangan talaga natin itong mabasa kasi this is the industry that we're in. Kumbaga, ito yung booklet. Ito yung ano natin. Ano nga yun? Textbook. Okay? Kung tayo nag-aaral, may textbook tayo ngayon. Ito ang ating libro. Okay? It is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and business opportunity, which is, di ba? Okay. Ito yung negosyo natin. You can start with different types of business, like traditional ones. And I know marami din naman dito mga negosyante na, di ba? Meron iba kahit simple lang, meron kang sari-sari store, negosyo mo na rin yan. Meron katulad kami nung pinalaki kami ng parents namin, kung ano-anong negosyo pinasok ni Mommy kasi hindi talaga enough ang sweldo, ang income. So kaya meron kaming sari-sari store, meron kaming bilyaran, meron din kaming arcade. So yung araw-araw na kinikita ng mga yun yung araw-araw na pinangbabaon namin. Okay, you can also start with franchising. This is a ready-made system. Ia-adapt mo na lang and execute mo na lang instead of thinking, ano bang negosyo ang pwede kong simulan? Okay? Franchising, pwede ka mag-McDonald's. It's a ready-made and proven system. Once may McDonald's, di ba? Wala kang nakikitang naluluging McDo. Okay? So, that's what you call franchise. So, marami pang mga franchising. Even food carts. So, different yan. Okay? Kaso, di ba? You really need to have big capital for you to start your business. With the last option, I am worldwide business. This is one of the things that you can start with a small amount of money. Okay, so ano ba? Anong reasons bakit kailangan mo siyang gawin? First, you are the boss. Oh, 'di ba? Utusan tayo. Mga magulang nga natin, nanay natin, hirap na hirap utusan tayo eh. Paglilinis ng kwarto, paghugas ng pinggan. Tapos yung boss natin na kung ano-ano mga inuutos sa atin, yes boss, mag-OT ka. Yes boss. 'Di ba? Personal freedom, income is not fixed, unlimited income. Yes, it has the other side na yung income natin, hindi talaga siya fixed. Okay? Wala kang sure na income this coming Friday, but the income is unlimited. Okay? You have the privilege of working lots of hours for little pay in the end. You have the joy of working little hours for lots of money. Okay? So, alam naman natin yung naging pattern. So, umpisa talaga, you will really work hard because you are underpaid at the start. Yes, you are the boss. Sarap pakinggan, pero underpaid boss. Kasi we really need to work for us to have the results that we want. Okay? Okay. So, we also have an active income and residual income, even with IM Worldwide. Sa labas kasi, most of our income is based on active income because of singleness nga. You have no work, no pay. Okay, so received from performing a service like tips, salaries, commission. With IM, ang active income natin is when we sell our barley, sell our products, or through referrals. That's the active income. But with residual income, your effort, ganito siya. Okay? Time and effort. Yung sa taang percentage ng oras na binibigay mo, then yung effort mo, ito yung lateral. Gaano kalaki yung effort na ibibigay mo. So at first, you have the 100% effort and 100% time. But as you go along, the time or the invested time decreases. Ay, tama ba?
Oh yeah, the invested time decreases but at the same time yung effort din nagde-decrease din. Okay. So ito yung effort. Ito yung time. Tama. Dati income kasi din to. Okay, so you have, okay pala. Yung time mo, you invest more time. Okay? Pero at the end, lumiliit yung oras na binibigay mo at the same time yung effort. Ganun. Oo. Parang nalito ko dun na. You have more time for yourself. Kumbaga, eto, kasi naman eh. Of course, you need to invest more effort and more time. Pero yung oras, kumbaga, ang oras na, kumbaga na pinipicture out dito, wala kang oras. Kasi you invest more effort. Pero as time goes by, yung effort mo nawawala and then you have more time for yourself. Okay? An income that continues even after the work is done. It is making money while you are sleeping. Okay? I know na na-experience naman natin to sa IM. Probably medyo nagkaroon tayo ng changes, no? Recently or even the past few years. Pero, diba, nangyari naman siya before eh. So, mangyayari din siya ulit. Okay? So, ito yung mga times na ginagawa natin yung negosyo on the earlier years. I'm not sure kung ilang year na to ang hindi ko na alam kung nasaan. Hindi ko na nga rin sila kilala eh. Yung iba dito, sabi ko nga pag tinitingnan ko, sino ba tong mga to? Pero ito yung mga taong nakasama mo sa umpisa na ngayon wala na. 'Di ba? So, kumbaga, yung mga tao na magsistay talaga sa business natin, ito yung makikita mo na magpo-prosper. Okay? Just like Mentor Jean. Okay? Ito pa, 'di ba kilala niyo naman yung mga mentor, hindi ko na kailangan isa-isahin, no? Alam niyo na yung mga stories nila. Mentor Kath, okay? With the Lamborghini, with the house and lot, with the passive income, lalong-lalo na when it comes to our uni-level pa lang. So, kumbaga makikita mo na ito yung mga tao na kasama mo na nag-effort at talagang mabaho sa umpisa. Pero ngayon, even with their more time for themselves, for their family, and yet they are still earning. Okay? Are you okay with 250,000 for 30 days of work? Or, second option, magsa-start ka ng 1 centavo a day, which doubles up each consecutive day until it reach the 30th. So, ibig sabihin, magsisimula ka ng 1 centavo, pero on the second day, you will earn double of that hanggang 30th of or end of the month. 'Di ba? Typically, 'di ba, kung wala ka sa IM at hindi mo pa napakinggan tong training na to, 'di ba, enticing pakinggan yung 250 because it's already instant. Okay? Kaya nga ang dami sa atin nahuhook. 'Di ba na kung isipin ko, ay dito na lang ako kasi alam ko sure ako dito. May instant 250,000 ako. Ba't ako magsa-start ng 1 centavo? It's not appealing kung titingnan mo. No? Pero kung i-compute mo yan, yung day 1 mo na 1 centavo, until day 30, it will give you 2.6 million at the end of the month. But if you will total it every day, diba, lahat ng kinita mo for a day, that will give you 10 million. So more than the 250,000 na in-offer sa first option. So ito yung bagay na hindi natin nakikita. Lalong-lalo na sa IM kasi parang isipin natin ang liit naman ng income ko. 'Di ba? Parang wala naman nangyayari sa akin. Eh kung magtatrabaho ako, at least may instant money ako doon, may instant income ako. Nothing wrong with that. 'Di ba? If you're working right now, go ahead. Pero aside from your work, build on your future. 'Di ba? Build on your passive income. Kaya nga, pwede mong isabay yung negosyo natin eh. Kasi you are also doing your employment system wherein no work, no pay, singleness, but at the same time, you are doing leverage system na ginagawa ng mga negosyante.
Okay? Siyempre, hindi ito yung nangyayari sa atin, di ba? Hindi man nagdodoble yan every week, no? Pero that's the main idea. Kasi, meron nga bigla kumikita ng 1 million in 2 months. Meron kumikita 50,000 sa loob ng isang buwan. Pero less time and effort compared kung itatrabahuhin nila. Kumbaga, nandito yung ganitong klaseng sistema, okay, na hindi natin makukuha sa pagtatrabaho. And if we are just persistent, okay, continuing firmly or obstinately in a course of action in spite of difficulty or opposition. Okay? So, of course, sa business natin, maraming magne-negative. Gawin mo na lang i-loudspeaker mo sa bahay para hindi ka na mahirapan. Char. Kakausapin ko sila. Ay, char. Okay. Minsan, kailangan lang talaga nilang maintindihan eh. Naka-loudspeaker na. Okay. Kaso makaririnig naman dyan, mentor po, ng mga aso mo. Yun lang yung makakarinig. Di ba? So, kumbaga, you just have to really be persistent. Kasi binigyan ka ng vision ni Lord eh. Kung bakit mo ginagawa si IM. Kung bakit mo siya sinimulan. At panghawakan mo yung vision na binigay sa'yo. Kasi, I remember when you said that you'll be here forever. And then you left. Okay. I remember when I was starting. Nung time na na-invite ako. Iba talaga excitement ko. Kasi sabi ko, grabe, pagkatapos kong mapresentan, umuwi kami ni Mentor Stella, naka-jeep. Nasa jeep pa lang kami, na-excite na ako. Kasi sabi ko, grabe, 4 months, magkakakotse ako. Pag sinimulan ko to. Kasi si VP na nag-present sa akin, 4 months lang, nagkaroon ng Mitsubishi Strada. Sabi ko, kahit hindi pick up yung akin, kahit regular na kotse, 4 months, grabe, magkakakotse. Iba yung excitement ko talaga. Pero after 4 months, umiiyak ako sa office. Gusto ko nang magtrabaho. Kasi wala namang nangyari sa akin. Hindi naman ako kumikita that time ng malaki. Hirap na hirap pa ako sa invites ko. Nire-reject ako. Ang dami pang negative sa paligid ko. Pero you just have to be persistent. Kasi hindi mo makikita lahat agad-agad. Pagdadaanan mo talaga yung struggle. Patitibayin ka talaga dito. Kailangan mo kasing ma-build yung ugat sa ilalim Paano ba nalalaman na ma-strong ang puno? 'Di ba sa unos, sa baha. China-challenge kaya siya kumbaga malalim ang foundation. Kaya super strong sa lahat ng challenges. Yun din yung ginagawa sa atin. Ako personally, mga mens, hindi ko talaga alam paano ako nag-survive. Nag-survive lang ako day to day. Parang grabe. Alam mo yun, everyday may challenge ka. Iisipin mo kung ano yung mga, kumbaga, struggles mo. Pero kung nakatingin ka lagi dun sa wala ka, diba? Nandun na focus yung attention mo. Wala. Yun talaga yung ipaprocess ng brain mo. And at the end of the day, you will see a reason for you to quit. Sana all. Strong. Oh. Yes, we will thrive, not just survive like the trees. Nabasa mo ba yan sa book mo kanina, Mentor Boy? Okay. Okay. Oh, sabi nyo, napaka-powerful ng declaration ni Lord. Dati yung pinagpe-pray mo na income, naging tax mo na lang. Alam mo ba, na grabe yung ginawa ni Lord sa I Am Worldwide. Diba, dumating tayo sa point na grabe yung income. I remember when you said, naalala ko, diba, pre-pandemic,
okay naman yung income natin, medyo tumataas, 'di ba? Kahit papaano nakaka-survive sa mga bayarin. Kaso dumating yung pandemic 2020. Naalala mo yung reaction or yung feeling mo nung dumating yung uncertainty sa buhay natin nung 2020? Hala! Magko-close lahat. Bahay lang tayo. Hanggang kailan yung ganitong sistema? Paano tayo magwo-work niyan? Paano magwo-work yung business natin? Kailangan natin mag-talk sa labas. 'Di ba nandun yung panic at the same time? So, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero what happened? Pinrosper tayo ni Lord. Dumating sa point, wow, pwede pala tayong kumita kahit nasa bahay lang. Ang sarap naman ito. Yung nagte-training ka pero nakapajama ka. Nagagawa mo yung business mo. Sarap. Nung time na yun. Hindi ka magpapakain sa downlines kasi hindi kayo nagkikita. Pero nag-work yung business mo. Wala kang gas, wala kang toll. Nagagawa mo siya lahat online. Ang sarap nun. Oo, totoo yan. Diba? Hindi nila alam. Minsan nga, baka wala ka pang pambabae. Kasi pang taas na yung mo eh. Tapos, dumating yung time na medyo nagbabalik tayo sa old normal. Di ba? Anong natin? Anong linyahan natin? Sana mag-pandemic ulit. Kasi ang ganda ng income natin. Oo, hindi pa kailangan maligo. Hindi nyo ako maaamoy. Kailangan lang naka-makeup. So, dumating sa point na bumalik tayo sa old normal. And then yung linyahan natin, sana pandemic ulit. Ang sarap ng pandemic. Nasa bahay lang tayo, kumikita. Lumobo talaga ako nun. And then what happened? Akala natin hindi na malalagpasan yung income natin nung pandemic. Naalala mo yung income mo nun? 500,000 pero solo mo. Walang toll, walang gas. 100,000 per month pero walang ganong expenses. Bahay lang. Hanggang sa yun nga, akala natin hindi malalagpasan ulit yung income natin. Kasi bumaba habang tumatagal 'di ba? Habang bumabalik yung old normal. Ano nangyari? 'Di ba 2023? Biglang pumutok yung income, mas malaki pa nung pandemic. Grabe yun. Latter part. Tapos pumasok yung mga ibang income natin sa IM na enjoy pa natin, yung ibang mga passive income. Diba tumaas ulit? Na talagang sobra-sobra nakakasabog ng utak. Hanggang sa nagtagal, parang bumabalik na naman tayo. So, nakita mo? So, meron talaga na parang sana ganun ulit yung pakibalik ulit yung ganong year ng income. Pero babalik ulit siya At least now we know better. Diba? Mas wise tayo this time. Okay? And take note, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own efforts. Okay? Hindi naman to pagiging selfish, no? It's called system. Mga mens. Hindi lang network marketing ang gumagawa niyan. Before pa, ginagawa na ng mga negosyante yan. Henry Singan, hindi mo nakitang nagbukas ng SM yan Never naman mo nautusan yan kumuha ng size ng sapatos mo. Hindi mo nautusan na mag-map ng SM yan. Kumikita siya through leverage. And that is okay. Kasi all of us have just 24 hours a day. So what would you do with that 24 hours? Then multiply yourself through other people.
Okay, that's the power of leverage. Scenario one, businessman with 30,000 employees. Imagine that. 30,000 employees, that is working 8 hours a day. You have okay, 240,000 hours. Bakit 10? Bakit 10 lang? Okay. Ito sabihin na lang natin, doon sa 240 hours na yon, you are just earning 10 pesos per hour doon sa effort ng mga employees mo. But still, you are earning 2.4 a day. And you are not doing that 240,000 hours of other people. Okay? Scenario 2 with franchise business. You have 100 branches and 5,000 royalty fee. Okay. Sabihin na lang natin ikaw yung nag-create ng franchise. Meron 100 franchisees ka na nagbibigay ng 5% royalty fee sa'yo. So that's how franchising works. 1 million per month times 5,000, ang royalty fee mo, 50,000. Okay? So doon sa 100 branches mo, you earn 5 million. And that is if you have 100 branches. Kaya nga, di ba, ang laki ng kinikita ni Ray Kroc sa McDonald's. Di ba? Kasi this is what you call a system. Ang McDonald's nag-originate sa US, pero worldwide nagkalat ang branches. I doubt na sa Pilipinas pa lang. Di ba? Ilang branches na tayo dito? 100 branches? More than that. Okay? So, duplication is the name of the game. Hindi mo kailangan magkaroon ng employees na papasweldohan mo. Hindi mo kailangan ng maraming branches para mag-set up, mag-invest, and think of a system. This is already a ready-made system. Our business. Duplication is the name of the game. That's just how it works. You have to multiply yourself through other people. And at the same time, and money. 15,000 a month times 12 months. 180 times 40 years, 7.2 million. Okay, so if we are earning 15,000 a month, that is 7.2 million pesos in 40 years. If you are earning 200,000 per month in 1 year, times mo ng 3 years, that is 7.2. So, kumbaga, computation is the same. Pero the first one, it will take you 40 years to earn that. But in IM, you can earn this 3 years. Sabihin na lang natin 6 years. O 7 years, 1 million per month. It is still better than spending 40 years of your life. Diba? Way better. So you have to really think of it at that way. Time saved. Akala mo nakaka-save ka ng oras, pero here you are saving a lot of your time. Okay. At the same time, copy business. You just have to be humble, copy the process, not the results. Okay? Paano yung ginawa nila? Paano ba yung ginawa mo para mapuntahan mo yung ganyang resulta? Yun yung kopyahin natin. Be careful who you copy. Kasi kung gusto mo nga naman kumita ng 100,000 or 300,000, pwede nga naman. Mag-just for you ka lang, lalo-lalo na kung yung tao nag-underprice pala, yung tao di mo alam kaya siya nag-just for you, kumbaga kumuha ng client ng iba. Okay? So yes, they can achieve the result that you want, but the process is not the ethical one. So be careful sino kinokopya mo. Kasi resulta, pwede mong kopyahin pero yung proseso magkaiba. Network marketing versus traditional business. Okay, pwede kang kumopya, 'di ba? Na-experience namin nung bata ako, 'di ba? Meron kaming bilyaran, meron kaming tindahan arcade. Nag-start yun sa tindahan. Dahil kumikita yung tindahan namin, yung kapitbahay namin, ginaya yung tindahan namin. Which is normal. Napakarami sari-sari store, magkakatabi yan. Okay lang. Pero nung nag-start kaming magbilyaran, ang daming tao sa bahay namin. Gusto rin magbilyaran ng katapat namin.
'Diba? Parang, ay, magandang negosyo yan ha. Kumbaga nakita mo na proven na. Buti na lang hindi sila inalaw kasi nga may bilyaran na kami. Tapos, may nag-offer sa amin ng arcade. Kinuha ulit ng parents ko. So, ang daming bata na nag-arcade yung piso-piso. Kaya, ang naming business nung bata kami. Kasi kailangan talaga namin. Anong nakita na naman ng kapitbahay? Gusto na naman gayahin. Kasi sa negosyo, pwede kang gumaya. Okay? Pwedeng-pwede kang gumaya. Kaso nga lang sa traditional business, kapag ginaya ka na, lumiliit na yung market. Diba? In network marketing, we have different ways of earning. Medyo bumaba man sa isa, meron kang other ways of earning na pwede mong i-sustain. Diba? Just like this. Wala, lahat naman ng negosyo may kopya-kopya lang eh. Ang SM, may Robinson. Ang 7-Eleven, may Papa John's. Ay, di ba Papa John's na yun? Oo, iba-iba, mga ano. Yung Papa naging uncle. Meron din, ang Philippine Airlines, may Cebu Pacific. Kumbaga, every product may katumbas na kakumpetensya. Ang Coke may Pepsi, ang Colgate may Close Up. Oh. Di may Amazing Smile na. Oo, mini stop dati. Okay, yun pala yun, yung mini stop. Kumbaga nag-i-innovate lang ang mga negosyo eh. Kasi mangungopya ka lang. And this is equal opportunity. No age limit, no requirements, no discrimination, and all walks of life. This is the best thing na meron sa negosyo natin kasi we know that there is discrimination when it comes to employment. Kaya nga pinagdadala tayo resume eh. Kaya nga kapag naalala mo nung naggawa ka before ng resume, lahat na lang ng pinakamagagandang words na pwede mong gamitin, yun ang gagamitin mo. Kasi doon ka i-judge ng taong mag-hire sa'yo. Aside pa doon sa ano, kung bibigyan ka ng chance ng interview. Diba? So, mataas ang discrimination sa employment. Kahit nga ang galing mo na eh, minsan nade-discriminate ka pa. Bakit? Kasi hindi ka marunong sumipsip. So, kung dito equal opportunity, hindi mo kailangan sumipsip para tumaas ang ranggo mo. Kailangan lang trabahuhin mo. And which is yun naman yung meron tayo. Oh, 'di ba? So, meron tayo ongoing ngayon, Thailand. Mababang target. So, we still have few more days. 20 days. Sana i-hit mo siya. Sana anuhin mo. Talagang i-push mo na i-hit mo siya. Kasi sayang eh. Para din sa ano mo. Para ito na yung bakasyon mo. And 6, time freedom. Sino ba naman ang ayaw na ma-manage ang sarili nilang oras na hindi kailangan isipin ang boss. O si Coach Mike, dati walang oras para sa pamilya. Even yung, 'di ba, makapag-camping sila ng family niya, 'di ba, makasama yung mga anak nila sa paglaki, nasasama sa office, 'di ba? Kumbaga nakikita mo at nabagabayan mo yung anak mo because they now have the time to do that. Because hindi nila kailangan pumasok sa trabaho. Pwede nilang makasama. Ayan, travel with family and having, ay, bakit ganun? Hindi na-edit. Okay. Financial freedom. Okay. Wherein you can have time wherein you can travel, you can enjoy. Diba? Enjoy your time. Diba? And having that passive income while doing that. Material things. Pero bottom line pa rin, you can have more time for yourself. Okay? And even enjoy the great things in life.
ng ganito. Diba? Nakaka-excite. Sana maulit na soon. Diba? Mauulit naman kasi to. Pero sana soon. Diba? Andito si Mentor JC Yap. Yung may experience natin to, yung ganitong klaseng lifestyle, kumbaga, at kayang ibigay yan ni IM Worldwide. We are not just born to pay bills and die. Tandaan natin yan. And mga mens, don't think na para sa mga top mentors lang to. Don't think na unlucky ka. Minsan kasi may mga ganun tayong mindset eh. I remember nung bata ako, feeling ko malas ako. 'Di ba? Feeling ko kapag may mga sinamahan akong tao, yung mga tao na yun mahahawa sa kamalasan ko. Ganun ako mag-isip dati. Kasi feeling ko hindi ako nananalo sa buhay. Hindi ako nananalo sa contest, 'di ba? Kasi mahilig akong mag-join sa mga dance contest before eh. Even yung mga pep squad, sabi ko, bakit ganun? Sila dati naman nananalo dahil kasama na nila ako. Sorry kayo, hindi kayo mananalo. Feeling ko ako yung jinx, ako yung malas. So baka may ganung mindset ka rin na feeling mo unlucky ka. Ngayon nag-start ako with my luck. Feeling ko hindi rin ako magpo-prosper dito. Feeling ko ibibring ko yung team ko pababa kasi the fact na nandito ako, mahahawa sila sa kamalasan ko. Hindi, tanggalin mo yan, mens. Tanggalin mo yan. Tingnan mo yung mga small wins mo para unti-unti matanggal mo yung ganong mindset. Kasi ganon din yung nangyari sa akin, nagsa-start eh. Nung sinimulan ko na siya na hindi ko pansinin, diba? And nag-focus lang ako sa dapat kong gawin. And i-celebrate even the small wins. Hanggang sa lumaki na lumaki, never knowing na magkakaroon akong ganito ka-massive na result. And eventually, hindi ko na naalala na may ganun akong mindset. Nag-shift na siya. Kasi naging busy na rin ako. Kaysa mag-isip ako ng mga negative. Naging busy ako kung ano yung dapat kong gawin. Okay? And we help other people earn. Grabe, no? So, hindi lang tayo ang tinutulungan natin, even ibang tao. Very grateful na nangyari din to. Diba? Kasi sabi ko, grabe, no? Kumbaga, kung hindi ako ni-reach out ng taong nag-invite sa akin, kahit hindi ko siya kakilala, sabihin na lang natin ang mindset niya, gusto niyang kumita sa akin, okay lang. Bottom line, natulungan niya ako. Bottom line, na-share niya yung opportunity sa akin. And because of that, nabago ang buhay ko. What more pa kung ganito yung maging mindset talaga natin na gusto natin makatulong sa iba. Tinutulungan na naman natin sila eh. Why not? Mas gawin pa natin ngayon. Grabe ito, kung nung nagsa-start to. Good morning! Hi, I'm Macy Bulan, 24 years old, UP Psychology graduate, 12 months, which is Hondajas. And I am the Filipino dream. Ganito ako start before, oh. Dati naalala ko yan, no, kailangan namin mag-shoot. Pero sabi ko, wala akong pang bayad dyan. Yan yung time na sobrang baon na baon ako. Payat ko pa yan. Hi, I'm Macy Bulan. Available yan sa online. Nasa YouTube yan uploaded. TFT by the age of 20. First grad ako from TFT. Course ko naman is psychology. Magkikreate kami ng magkikreate kami ng video, 'di ba, pang-promote namin. Yan yung time na baon ako sa utang, yan yung time na 'di ba, baliw na baliw daw sila mentor ko sa Honda Jazz ko. Hindi nila alam, baliw na baliw din ako sa bayarin ko. Naluloka na ako. Sabi ko, saan ko kukunin yung pambayad? Kailangan pa namin mag-video. Tapos kailangan namin mag-inspire.
Kung pwede lang sabihin ko dyan, hello, I'm Shirley May Sibulan and I'm driving this Honda Jazz. Actually, parang few months ago, naremata tong kotse ko. Alam nyo ba? Dinalaw ako ng BDO sa bahay. At kinuha nila tong kotse ko. At kailangan ko gumawa ng paraan para mabalik yung sasakyan. At ngayon may utang ako na 500,000. Kung pwede lang yan yung sabihin ko na sa video kasi yung talaga yung nangyayari sa buhay ko at that time. Pero syempre kailangan inspire tayo. I-broadcast mo lahat ng struggles mo sa buhay. Kasi hindi naman lahat talaga maganda ang nangyayari sa buhay nila right now. Pero it doesn't mean na porket medyo nasa baba tayo. Panindigan din natin yung mga nangyayari sa buhay natin, di ba? So kumbaga ito ano lang naging way ko din siya. Kumbaga para ang hirap. Ang hirap inspired. Na ikaw mismo hindi ka inspired. Pero kailangan mo siyang gawin kailangan mo siyang gawin. Kasi kung hindi ka na nga inspired, magpalulugmok ka pa, ano nang mangyayari sa atin, guys? Paano tayo lalaban? Di ba? Laban lang Yun lang naman ang kailangan natin gawin. Lumaban sa buhay. Ganun lang siya. Although with this video, grabe, no? Parang naalala ko parang si Mami, parang sinabi niya nung nakita yung video na to, ano ba yun si May, ang yabang-yabang. Di pa niya nababayaran yung utang. Kasi kay Mami ako umutang para mabalik yung sasakyan. Diba? Siyempre nakaka-hurt. Kasi hindi ko naman pwede sabihin yung realidad ng buhay ko that time. Pero, laban lang. Yun talaga yung nangyayari. Pero hindi ibig sabihin kinakapalan ko yung mukha ko. Hindi ibig sabihin, lang talaga, lalaban lang talaga ako. Kaysa mag-dwell ako sa alam kong reality ko. Laban ako para mabago yung realidad ng buhay ko. Para makaahon ako. Para makawala ako sa utang. Diba? At mag-improve ang meron sa akin right now. Ayan, diba? Ganda-ganda ng video. Hindi naman naka-seatbelt. Kaya tunog ng tunog yung seatbelt. Ako, sa malamang. Kasi pag libre, isang taon, kinikita yung mga dati. Pero ngayon, laban lang. Pero ngayon, diba? Kapag ang nanay mo, yung negative natin, pasayahin natin. Kaya yung mga negative sa buhay mo, yan. Sige, pasayahin mo lang. Then, syempre, siya rin yung reason ko kung bakit ko siya ginagawa. Si Mother Earth, okay, na talagang lumaban din para sa amin. Diba? Talagang lumaban sa buhay, lumaban sa pagkalayo sa pamilya para lang makapag-provide for a better life for us. Kaya this time, diba, kung ano yung way na pwede kong gawin para mas mapagaan din yung at ma-enjoy niyo yung buhay niya. Pero sana hindi niya napapakinggan kasi medyo tumataas yung mindset ng nanay ko eh. Minsan ako nahihirapan eh. Sabi ko, grabe naman to. Oo, pero parang iba eh. Pang top earner yung mindset na ng nanay ko ngayon. Kaya sabi ko, nung magbo-birthday siya, sabi ko, Ma, saan mo gustong pumunta sa birthday mo? Sabi niya, sawa na daw siya sa Korea. Diba? Sorry ka. Gusto niya Japan. Japan ang gusto niya, kaya nag-Singapore kami. Kasi wala kaming visa. Diba? Mukha naman siyang masaya. Ito nga yung mga bagong pets niya eh. Ginagawang santo, lahat ng nakikita, kinahawakan. Kulang na lang maganon siya. Ba't ba lahat tinahawakan mo? Oo, sa US. Wala ulit kaming visa, meds. Pero mag-a-apply kami. Mag-a-apply tayo. Ayan.
Mahal mag-travel, mga mens. Lahat ng kibot mo may bayad. Pag kinonvert mo, masasaktan ka. Yung meal namin dyan, simpleng meal lang namin dyan eh. Ano lang, salad. Nag-steak naman kami. Pero, ang meal namin dyan, almost 7,000. Sabi ko, grabe. Mag-steak ka naman sa Pilipinas, hindi ka naman nabot ng 7,000. Masarap pa rin naman yung steak. O, kaya wag ka magko-convert. Kaya nga kapag may travel incentive si IM, i-hit mo eh. Kasi dito, hindi ka magko-compute pag may incentive si IM. Lahat libre, all expense paid. Tapos masasarap ng pagkain. Diba? At 3-5 each. Isa nga lang yung steak na in-order namin eh. Kumabot ng almost 7,000. Ayan, nag-share na lang kami. Pero ito talaga yung purpose kung bakit nagpunta kami ng Singapore. Para pakilala ko kay Mami ang kanyang future son-in-law. Ayan na guys, sinasabi ko na sa inyong lahat. Ayun nga pala ang future son-in-law ni Mother Earth. Ayan na guys. Kaso hindi niya alam. O, diba? Iba yung klase yung mga ni Mami. Akbay ni Main. Ganon. Nagde-date kami. Char! Ayan. Date lang. Char! Ayan. Pero ito talaga yung purpose ng pagpunta ka ng Singapore. Ayan. Yung mga lalaki ko sa buhay, ito talaga yan. Ayan. So anyway, ayan. Kumbaga, nung bata naman talaga ako, mahilig na talaga ako sa music. Kaya nga, hilig ko sumayaw, hilig ko kumanta. Naalala ko, merong boy band na nagpunta dito sa Pilipinas. Hindi talaga ako makatulog. Sabi ko, gusto kong pumunta ng MTV. Kasi mag-guesting sila doon. Yung mga ganun. Gusto ko nang gawin yung mga ganyang bagay dati. Mag-fangirling. Wala lang akong pera. Diba? Wala tayong datong. Kaya nung time na may datong na tayo, kaya na natin. Gawin natin. Diba? Akong pake sa sasabihin ng iba, basta masaya ako. Happy ako. Ayan. Yan talaga yung mga lalaki ko sa buhay. Hello. Okay, ayan. Tapos, mga fans nagme-message sa akin, swerte mo naman, nakakasama mo sila. Na ganito, ganito. Hindi ako swerte, B. Ginawa ko ng paraan yan, B. Ang swerte, yung nagkataon na, ay, andito kayo. Hindi. Gumawa ko ng paraan, B. Hanapin natin ang hotel nila at talagang yun. Kaya kasama ko silang mag-breakfast, mag-lunch, dinner. Oh my gosh. Char. Ayan. Pero ayan, sobrang bait. Pero yun nga, kumbaga nagagawa ko siya right now. It's because I have the means. Dahil I am worldwide. Diba? So, kumbaga, 4 days kami na nagbakasyon ni Mami. 2 araw ako ng fangirling. So, kumbaga nagagawa ko siya because of IM. And I'm very grateful. And kung ano man yung trip mo sa buhay, sige lang, trip mo yan. Mangyayari din because of IM. Okay? The measure of one's life is not its duration, but its donation. Okay? Ayan. Hindi sa tagal na nabuhay tayo. Ano yung naging ginawa natin with all those lives. Diba? Kaya nga sa lapid eh. The day that you were born and the day that you live. That's the date. Pero hindi importante, 'di ba? Yung of course it's important, pero the most important thing is yung gitling sa middle. Kasi that's the time that you lived. The time you were born, the time you die. Yung gitling, yung small na gitling na yun. Yun yung pinakamahaba at pinaka-importante na duration. Kasi kung ano yung ginawa mo dun sa gitling na yun, yun yung magde-determine
kung naging worth it ba yung simula at huli. And even yung, 'di ba, yung passion mo na maka-help ka rin sa ibang tao. That's one thing that we can contribute. Okay. Two types of pain. Pain that hurts you and pain that changes you. Don't let it insult you. Let it inspire you. End of the day, todo mo na. Diba? At least, naging worth it din. Kesa naman, napagod na puyat, pinagdaanan mo lahat, ending, wala rin nangyari. Diba? Laban mo na. Kasi, pag nilaban mo yan, ako, si Lord, ang mas ibang klase na lumaban para sa'yo. Lalong-lalo niya, pag nakita niya, sobrang gusto mo. Ayun. So anyway, mga mens, we still have 4 more days for our special, 1-week special training. Kung natutunan or na-refresh for today's video. Thank you so much. This is